Yan, magandang araw, magandang gabi mga kainags, ano, kung nasaan man kayo ngayong araw na to, ano. Lako, napapansin nyo ba, parang tahimik yung bahay natin ngayon, ano. Wala yung makukulit at maiingay nating nag-aaway ng mga aso, ano. Naalala nyo, bumili tayo ng beef sticks sa Costco. Nako, yun ang dahilan kung bakit tahimik yung dalawa. Tara, pakita ko sa inyo. Yun, kaya naman pala tahimik eh. Busy ang dalawa. Yan, sa pagnguyan ang binili nating ano, mga kainags, ano, beef sticks. Ano, busy ha. Naku po, Panginoon. Yan, hayaan natin yung dalawa dyan, mga kainags, ano. Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Hatid muna natin si Mahal Arena, mga kainags, ano. Tapos may mga nagtanong nga pala, mga kainags, ano daw ba yung sinabi ng insurance doon sa sasakyan ni Mahal Arena. Nabasa ko lang kasi gusto ko lang din i-update. So nung in-update namin yung insurance nung na-hit and run nga yung sasakyan ni Mahal Arena. Ano sabi, ha? Hindi siya covered. Hindi siya covered, no? Yan. So walang ibibigay yung insurance doon sa sasakyan ni Mahal Arena, hindi papaayos, ganun. Kasi one way lang yun, no? Nabanggit ko nga. Tapos meron din nagtanong, ano daw ba yung one way insurance sa sasakyan? So yung one way po, yan, correct me if I'm wrong, mga kainags, ano? Pwede nyo akong i-correct, ha? At pwede rin kayong mag-comment. Yan, doon sa mga hindi nakakaalam, ang one way insurance po, halimbawa ang sasakyan mo ay one way, ang insurance niya, nakabangga ka, ang sasagutin lang ng insurance mo na sasakyan ay yung nabangga mo pag ikaw ang may kasalanan. Pero yung sasakyan mo, hindi nila sasagutin yan. Yun ang one way insurance. Tapos yung mga nakasakay doon, halimbawa ikaw nakasakay ka doon sa sasakyan mo, syempre nabangga mo, nakasakay ka, alam ko sagot ka rin ng insurance mo. Pero yung pag nasaktan ka, pero yung sasakyan mo hindi sagot ng insurance. Yun yung one way. Yun ang pagkakaalam ko, no? Correct me if I'm wrong, mga kainags, no? Correct me if I'm wrong. Pwede kayo mag-comment yan, para madagdagan ang aming kaalaman. Pero doon pag two-way ang insurance nyo, pag na kayo may kasalanan, nakabangga kayo, yung sasakyan ng nabangga mo at yung sasakyan mo sasagutin ng insurance kasi two-way. Yan. Correct me if I'm wrong, mga kainags. So doon sa mga nakakaalam, pwede kayong mag-comment yan. Maraming salamat sa mga comment nyo para may mga mabigyan din tayo ng ideas sa mga kababayan natin. Yan. Kasi may mga nagtatanong, ano daw ba yung one-way insurance, ano daw ba yung two-way insurance. Yun. So kaya ganon. So maraming salamat sa comment. Alis na kami, hatid ko na si Mahal Arena. Kasi papasok din ako mamaya pagkatapos ko ihatid to eh. Kaya binibilisan ko yung mga oras natin ngayon. So tara, let's go. Ganda na ng ano natin, mga kainis. Ang dadaanan natin, ano? Dry na, oh. Wow. Isang buwan na lang. Summer, ano na, spring na, mga kainis. Isang buwan na lang. Wow, hanggang doon, no? Wow, ganda. Wala nang snow yung mga nadaanan, ano? Mga daanan ng sasakyan, no? Beautiful. Napakaganda talaga, oh. Sarap mag-drive ngayon. Okay, dito, ang ganda mag-drive dito, oh. Wow. Summer na yung dating, ano? Ganda. Yan, nandito na tayo sa trabaho ng Mahal Arena, mga kainags, ano? Ano, ma? Patay mo na yung wifi. Okay, sige na. Okay. Sige na, bye-bye. Sige na. Sige na, love you. Mama chup-chup, ha. Kaya ingat ka. So mamaya angkas ka na lang. So walang susundo kasi kay Mahal Arena. Yung pangalan na prinsesa natin wala dito, no? Out of Edmonton. Yan. So tara, let's go. Ingat, ma, love you. Pahabol pa. Ang bihira. So tara, mga kainags, uwi na tayo. Uwi na tayo sa bahay, mga kainags, ano? At ako po, baka may static eh, malakas eh. Static, ano yun, no? Parang nakukuryente ka. Kasi gawa ng dry ang panahon. Pagka ganun yun, alam ko doon nabubuo yung static eh. Pag umawa ka sa pintuan ng sasakyan mo o mga bakal, biglang may pipitik na parang kuryente. Parang kitik-kitik. Yan, parang ganun. Tapos mapapamura ka minsan pag nabigla ka, no? So ako naman ngayon, kakain, maghahanda ng pambao natin sa trabaho kasi papasok din tayo. Ganda ng araw, mga kainags, oh. Grabe. Wow. Kita nyo naman, ano? Labas na labas si Haring Araw, oh. Bihira. Wag natin batiin, baka mabati natin. Mag-snow na naman ng malakas at walang tigil. Naalala nyo na nakaraan, di ba? Binati natin, sabi natin ang ganda ng araw. Tapos biglang nag-snow, no?
walang tigil. Biglang kumapaluli yung snow. Nabigyan ulit tayo ng trabaho sa pagsushovel ng snow. Yan, wag na natin batiin ha. Sabihin na lang natin what a beautiful day. Yun, ganun dapat. Yan. So papasok muna ako mga kainags, ano? Pasok na naman tayo sa napakagandang panahon. Yan. Dito na tayo sa work na naman natin mga kainags, ano? At syempre, trabaho na naman muna tayo. Ilang araw lang naman yan first day ngayon, tapos bukas last day, tapos day off na naman mga kainags, ano? Sarap no? Sarap nung ganun. Ang bira yung 32 hours ka lang nagtatrabaho sa isang linggo. Tapos sa kahit na walang overtime, no, mga kainags, no, nababayaran mo yung mga bills ng bahay mo, di ba? Sarap nung ganun, especially pag nagkakaedad na tayo mga kainags. Syempre masarap yung nagre-relax na lang tayo. Yan, kumbaga nung kabataan natin ay pinaghandaan talaga natin to. Kaya maganda rin talaga yun, no? Doon sa mga kabataan, mas maganda habang bata pa kayo, malakas pa kayo, paghandaan nyo yung pagtanda nyo, kinabukasan nyo, kasi hindi lahat ng panahon ay lagi tayong malakas. Yan, sabi nga nila mag-ipon kayo ng mag-ipon ng pera, kasi hindi natin alam bukas kung maganda pa yung ating pangangatawan, ang ating kalakasan ay nandyan pa, kaya kaya natin kumita ng malaking pera. Yun. Kaya habang bata pa, gamitin natin ang ating lakas. Magano tayo, ipon, importante yan. Mahirap yung pagdating ng panahon, mahina na tayo tapos wala tayong ipon. Nasayang yung pagod na pinagtrabahuhan natin. Tapos hindi natin alam kung saan napunta yung mga perang pinagtrabahuhan natin, ano? Yun ang masakit mga kainags. So papasok na muna ako. At mamaya natin mag-usap mga kainags, ha. Uwi na tayo mga kainags, ano? Yan, ako, syempre nakangiti na naman tayo. Itong dalawan to, nakaharang sa daanan natin, no? So yun mga kainags, ano nga pala, last week nga pala, no? Di ba naalala nyo, nag-call sick ako, di ba? Tapos nag-call sick ako noon dahil hindi medyo maganda ang pakiramdam ko. Ginamit ko yung call sick ko. Tapos di ba lumabas pa nga ako noon, bumili ako ng pizza. Kaya kasi medyo gumanda-ganda na yung pakiramdam ko noon, no? Tapos may mga nag-comment nga pala mga kainags, ano, tungkol doon sa call sick namin dito. Kung paano yung paggamit ng call sick, ano? Yan, maraming salamat sa mga nag-comment, no? Na-appreciate ko yung mga comments nyo. Yan, tapos meron kasing mga nag-aalala doon na nagsasabi na bakit daw nag-call sick ako, tapos lumabas ako ng bahay, tapos naglakad-lakad ako. Yan. So may mga nag-comment doon kasi sabi nila bawal daw yun. Once na nag-call sick ka, dapat nasa loob ka lang ng bahay, nagpapahinga ka. So tama naman po yun, tama naman yun. So maraming salamat sa comment nyo, no? Tapos mayroon pang iba rin sabi na baka daw gamiting ebidensya yung ginawa ko na yun doon sa vlog natin, ano, na nag-call sick ako tapos lumabas ako ng bahay, di ba? Naglakad-lakad pa. Kasi sa iba raw, sa ibang company daw, tsaka sa ibang lugar, pag nag-call sick ka, dapat nasa loob ka lang daw ng bahay, nagpapahinga ka. So tama naman talaga yun mga kainags, no? Pero alam nyo mga kainags, ano, dito sa company namin, tsaka dito rin, ewan ko lang kung sa ibang company rin dito sa Canada, no? Dito kasi sa company namin mga kainags, ano rito no, hindi kasi porke nag-call sick ka, ibig sabihin sobrang sama na ng pakiramdam mo. So hindi porke nag-call sick ka dito magkukulong ka na lang sa bahay mo para magpahinga. So gano'n naman talaga dapat, no, pag masama talaga ang pakiramdam nyo. Pero alam nyo mga kainags, dito sa company namin, kahit na hindi sobrang sama ng pakiramdam mo, kahit na halimbawa ang pakiramdam mo ay hindi mo magtrabaho, no, hindi ka kumbinsido sa sarili mo na gusto mo magtrabaho ngayon kasi wala ka sa mood, hindi ka komportableng magtrabaho, pwede mong gamitin yung call sick mo mga kainags. Pwede mong gamitin yung call sick mo dito kahit na hindi masama ang nararamdaman mo. Basta medyo hindi ka lang kumbinsido na gusto mong magtrabaho kasi nga parang masama ang pakiramdam mo, ganon. Usually, di ba parang nasanay tayo na nasanay kasi tayo na parang gagamitin lang natin yung call sick natin pag talagang sobrang sama na ng pakiramdam natin, yung inuubo na talaga tayo, yung kailangan natin magpahinga, humiga, humilata, yun. Parang ganun yata yung nakasanayan natin, ano. Yan, pero dito sa company namin mga kainags, ano, halimbawa, parang tinatamad kang pumasok ngayon kasi parang medyo yung kamay mo medyo masakit-sakit ng konti, yan. So pwede mong gamitin yung call sick mo mga kainags, ano.
pwede mong gamitin yung call sick mo nun. Kasi dito sa company namin, pag tumawag ka, pag nag-text ka na sinabi mo magko-call sick ka, hindi ka natatanungin kung bakit ka magko-call sick, anong nangyari sa'yo, o dapat ganitong ginawa mo. Hindi na, mga kainay. So dito kasi pag sinabi mo, boss, magko-call sick ako, thank you very much, or tawag ka, boss, hindi ako makakapasok kasi medyo may sakit ako sa bato, medyo batugan yun. Yun, halimbawa tinatamad ka, no, mga kainags, pwede ka mag-call sick niyan. Hindi ka natatanungin dito sa company namin na bakit ka magko-call sick, ano nangyari sa'yo, anong masakit sa'yo, uminom ka na ba ng gamot. Hindi dito. Pag sinabi mong hindi ako makakapasok ngayong araw na to, I wanna use my call sick vacation, sasabihin ka agad sa'yo ng supervisor, okay, thank you, at in-inform mo kami. Yun lang. Wala nang tanong ng bakit pa, wala nang tanong, no. Kasi alam nyo, mga kainags, no, halimbawa yung sinasabi ko kanina, halimbawa tinatamad kayong pumasok, hindi nyo talaga wala kayo sa kondisyon na pumasok para magtrabaho, no. So pwede nyo nga gamitin yung call sick nyo, kasi minsan, di ba, baka maging cause pa yan ng ng disgrasya mo, mabalian ka pa ng buto pagka pinilit mo yung sarili mo na hindi ka kondisyong magtrabaho ngayong araw na to. So yun, at saka isa pa, mga kainags, katulad ko nung nangyari sa akin nung, di ba, sabi ko kaya hindi ako pumasok, medyo meron ako nararamdaman na hindi magandang kalagayan. Yan, kasi pag pumasok ako, baka mas lalo pang lumala at tumagal pa ang aking hindi pagpasok sa trabaho. Kaya nga ginawa ko, hindi na ako pumasok. So hindi naman ganun kasama ang pakiramdam ko, di ba, sinabi ko naman. Kaya naglakad-lakad ako, mga kainags. Alam nyo, yung paglalakad, basta kaya mo maglakad, basta kaya mo lumabas ng bahay mo, kahit na meron kang dinaramdam, mga kainags, kasi malalaman mo naman sa sarili mo yun, eh. Yung paglalakad-lakad, malaki ang naitutulong noon, mga kainags, para sa mga hindi maganda ang nararamdaman. Yan, di ba, yung mga nasa ospital nga, di ba, yung mga may sakit, di ba, nilalabas sila, pinapaarawan sila, pinaglalakad-lakad sila para mas lalo silang lumakas, para maka-gain sila ng lakas, di ba? Tsaka shoutout nga pala dun sa may nag-comment nga pala, nakalimutan ko na. Shoutout sa iyo, no? Sabi niya, dito sa Canada, hindi natin inaalagaan yung mga sakit natin. Dapat dito, pagka meron tayong nararamdaman at kaya naman nating lumabas ng bahay at kaya naman nating maglakad-lakad, gawin natin yun para lalo tayong makaipon ng lakas. Kasi kung lagi nating ihihiga yan, nakahilata tayo, aalagaan natin yung sakit, nako, mas lalong tatagal yung sakit na nararamdaman natin, mga kainags, no? Di ba sinasabi sa atin ng mga nanay natin yung dati, di ba, mga matatanda, maglakad-lakad ka dyan sa mag-inhale ka ng sariwang hangin. Di ba, inhale ka ng ganun, tapos para makakita ka ng mga tanawin, malayo yung makita mo, para ma-relax ka, para kasi makakatulong sa iyo yan para lalo kang gumaling. So yun mga kainags, in-explain ko lang. So hindi porke dito kasi sa company namin, sabi ko, hindi porke tumawag ka ng call sick, nag-call sick ka, hindi ka nalalabas ng bahay mo. Hindi ganun dito sa amin. Kasi ang call sick dito, call sick nga, di ba? Sa dati kasi tinatanong-tanong yung mga bakit ka magko-call sick. Kaya may mga nagiging issue sa ganyan, eh. Kumbaga, bakit mo pa tinatanong kung bakit ako magko-call sick? Benefits namin yan, kaya nga call sick. Kung ano man yung gusto namin gawin sa call sick na yan, pwede namin gamitin yan kasi benefits yan, eh. Tama nga naman, mga kainags, bakit nga ba naman tatanungin pa ng mga supervisor, di ba, na bakit ka magko-call sick, anong sakit mo, kailan nangyari yan, di ba? Bakit yung patatanungin na ganun? Benefits namin yan, di ba? So yun mga kainags. So kaya dito sa company namin, okay sila kasi syempre parang sila sa mga empleyado nila, no? Basta okay sila. Gusto namin yung patakaran ng company namin dito. Hindi sila ganun kahigpit, especially sa mga call sick. Basta pag sinabi ng empleyado, hindi ako makakapasok ngayon, I'm not feeling well. Yan, pag sinabi mo namang I'm not feeling well, marami namang klaseng dahilan yan. Hindi merong talagang sobrang masama ang pakiramdam, merong sobrang masama ang pakiramdam, meron lang na masama ang pakiramdam, meron lang naman na medyo masama ang pakiramdam, at meron din naman na parang hindi ko trip pumasok ngayon. Pero syempre, mga kainags, wag lang yung halimbawa magko-call sick ka ngayon, sabihin mo, boss, hindi ako makakapasok ngayon kasi medyo hindi maganda ang pakiramdam ko, eh. Pero maglalaro ka ng basketball,
Ang bihira, yun ang hindi talaga pwede mga kainags, ano? Yun talaga hindi pwede. Or pupunta ka sa diskuhan, magdidisco-disco ka, masama ang pakiramdam mo, di ba? So hindi pwede yun. Yung paglalakad, katulad nung ginawa natin, okay yun, kasi nga para sa health mo yun eh. Ma-relax ka, matanggal yung stress mo, tsaka para yung bugnot pag lagi ka na sa bahay, di ba? So okay yung paglalakad-lakad. So syempre, may mga exception yan. Kaya nga nabanggit ko, di ba? So doon sa mga nag-comment na baka raw gawing ebidensya yon laban sa akin. So maraming salamat po sa concern ninyo, no. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po. Tsaka maluwag po kami dito pagdating sa mga ganyan, as long as ginagamit mo sa tama yung call-sick. So yung paglakad-lakad natin, nung masama ang pakiramdam natin, sabi ko nga, di ba, hindi na, medyo nawala yung sama ng pakiramdam ko nung naglakad-lakad nga tayo, di ba? Pinawisan nga ako, di ba? Kaya nga nag-treadmill pa ako, di ba? So ibig sabihin, maganda talaga yung paglalakad. Nakakaginhawa ng pakiramdam. Kaya kinabukasan, nakapasok na ako mga kainags, no, kasi gumanda na yung pakiramdam ko. Kaya yung paglalakad-lakad natin na yon, nakatulong. Pinawisan ako. Tapos sabi ko, mukhang pinawisan ako, di ba? Bumili tayo ng pizza nun. Tapos nag-treadmill ako, lalong lumabas yung pawis. Natanggal, ang sarap sa pakiramdam. Kaya kung napapansin nyo, ako rin in-expect ko nga, may sipon ako ngayon mga kainags. So wala akong sipon. Yung sipon, running nose, wala. Yun ang ngayon na-expect ko after nun, ano? Pero wala mga kainags. Salamat naman sa taas, ano? So yun lang mga kainags, nagpapaliwanag lang ako, ano? At saka nag-explain lang ako. Tsaka maraming salamat sa comment nyo mga kainags, ano? Hindi ko minamasama yung mga comment nyo mga kainags, ano? Kumbaga in-explain ko lang. So uwi na ako ngayon at namimiss ko yung dalawa nating aso. Naku, nandun si Mahal na Reyna. Hindi ko alam kung paano siya nakabay. Siguro nakisabay na naman. Anyway, see you tomorrow mga kainags, ha? Yeah, magandang araw sa inyo uli mga kainags, ano? Ganda ng araw natin, tingnan nyo. Sikat na sikat si Haring Araw. Ops, baka sabihin nyo along araw ba yung nandoon o yung nasa harapan yung ulo? Yung ang corny, ang bihira, no? Kintabi, no? Ay, hira. Yan, so nasa labas kasi ako kanina. Yung kapitbahay natin dito matanda, yung ate niya, kinausap ako. Kasi sinabi niya sa akin kung meron daw ako narinig kagabi na merong maingay dito sa bahay nila, kasi may pumasok sa loob ng bahay nila diyan. Kasi kagabi wala yung may-ari ng bahay. So yung ate nung kapitbahay natin nandito ngayon. So pagpasok niya, bago siya pumasok sa likuran ng bahay nila, basag yung yung talagang pinuwersang buksan yung pintuan. So pagpasok niya sa loob ng bahay nila, gulo-gulo, magulo. Pero meron na raw siyang suspect. Sabi niya gano'n. Isa rin sa mga kamag-anak nila, no. Kinausap niya ako, sabi niya, pag meron ako nakitang or napansin na kakaiba sa susunod na mga araw, tawag na ako sa police, direct to the police. Pasok na ulit tayo mga kainags, ano. Tara ma. Hatid muna natin si Mahal na Reyna. Tara. So yung pasok ko, alas 2 pa. Pero alas 12 ngayon 12. Anong oras ma'am? 12:30, no? Ngayon? 12:05 ngayon. So kailangan kong 12:13. Yan. So kailangan kong pumasok na rin na maaga para hindi na pabalik-balik. May nakapark dun sa spot mo na nabangga ka. Mahal na rin na. Bye-bye. Hindi natin mahalikan dito lang tayo. Bye. See you later. Sige, tawagan mo na lang mamaya para masunduli kita. So masyadong maaga mga kainags, ano? Para doon sa pasok natin sa trabaho natin. Pero wala, no choice tayo kundi magsakripisyo sa lahat ng nangyari para kay Mahal na Reyna. At parking muna ako mga kainags, ano? Nasa work na tayo, no? Masyadong maaga. Pero okay lang yan. Ganun talaga eh. Kailangan natin magsakripisyo sa lahat ng mga nangyari. So nagdala na rin ako ng baon dito mga kainags, no? Kasi hindi ako nakapag-breakfast sa bahay natin. So bali dalawang pagkain ang dala ko ngayon. Yung breakfast ko sana kanina at yung lunch break natin para mamaya. So okay. So yan ang mga abalang nangyayari, no? Sa sa mga nangyari sa atin ngayon. Mga abala. Siyempre, unang-una, abala kay Mahal na Reyna. Walang sasakyan. Pangalawa,
abala din sa akin kasi syempre kailangan kong mag-adjust mga kainags, ano, para kay Mahal na Reyna. So sa halip na nagpapahinga na lang ako or nagre-relax, so kailangan ko pang mag-adjust sa mga oras kasi susunduin ko si Mahal na Reyna, ihahatid ko, diba? Ganon din si Mahal na Reyna. Pag uuwi siya, tatawag pa siya sa akin para sunduin ko. Alam niyo yun? Maraming abala. So dalawa apektado, no? Si Mahal na Reyna at saka ako. Yun. Tapos yung nakabangga, syempre ay pakuya-kuya-kuy lang. Yun. Tsaka walang gastos. Kasi syempre hindi nga natin alam kung sino ang salarin. Yan. Kaya ganun ang nangyari, no? Kung sakaling mayroon man damage yung kanyang sasakyan, at least sasakyan niya yun. Hindi madadagdagan yung kanyang insurance kung sakaling ano. Kasi kung sasagutin niya insurance, kung sasagutin ng insurance niya yung nangyari sa sasakyan ni Mahal na Reyna, madadagdagan yung kanyang insurance, ano? Yung pagbabayad monthly. Tapos syempre yung pangatlong impact sa amin ito, yung gastos, syempre, di ba? So bali tatlo ang impact sa amin, no? Abala kay Mahal na Reyna, abala sa akin, at saka yung gastos sa pagpapagawa ng sasakyan. Which is sana ang gagawa nun, ang gagastos nun ay yung nakabangga. Di ba wala nga, hit and run nga eh. Kaya yun ang mga abalang nangyari sa atin, ano? Pero syempre bukas itry nating pumunta doon sa Chuck E. Cheese, no? Papakita natin yung police report kung tatanggapin ng Chuck E. Cheese at saka ng kebab. So hopefully sana tanggapin nila yon, yung papakita natin police report. Tsaka maraming salamat sa mga comment ninyo mga kainags, ano? Na pwede natin ipakita yung police report. Subukan natin ipakita sa kebab or sa Chuck E. Cheese yung police report para makakuha tayo ng surveillance, yung kopya. So kung nahuli sa surveillance camera, no? Tingnan natin. So kain muna ako sa loob mga kainags, sa dali lang. Ayun, no, alauna pa lang eh, alas 2 tayo eh. Yan, ito yung ulam ko ngayon. Ito yung breakfast ko sana kanina. Binaong ko na lang dito sa trabaho, ano? Maha. Yan. Tapos itlog, saging. Sarap niyan mga kainags, oh. Sarap. Sarap. Ayan, oh, tingnan nyo, nakabili pa ako ng $1 lang to mga kainags, ano? Chopped garlic. Yung sukat niya, yan, oh. Yan ang sukat niya. Malaki to, yo. Biro mo $1 lang. Kumuha ako ng dalawa, kaya $2. Yan, sakto. Magagamit natin sa bahay yan. Diyan lang siya. Mabuti na lang nakita agad natin, ano. Nakakatamad kasi yung ano, yung mag-chop-chop ng garlic, no? Trabaho. At least yan, ready na yan. Uwian na naman tayo mga kainags, ano? Bilis lang ng ano, ng 8 oras. So by the way, good news mga kainags, ano, tumawag na sa atin si Fernando's, ano, yung Fernando's Truck and Automotive sa ano, sa sasakyan ng ating Mahal na Reyna. So good news, naikabit na nila yung pyesa, pati yung bumper, okay na raw. Pwede nang kunin natin bukas. Bilis, ano? Grabe. So maraming salamat sa ano, no, kay Care. Yan yung may-ari ng ano, tsaka kay Tatay Fernando, yung mga may-ari ng Fernando's Truck and Automotive Shop. Thank you sa kanilang mabilis na pagkilos. Garantisado. Yan mga kainags, ano? Doon sa mga gusto magpagawa ng mga sira-sira sa mga sasakyan nyo, punta lang kayo sa ano, Fernando's Truck and Automotive Shop mga kainags. Garantisado yan. Talagang nire-repair ko sa inyo. Mababait. Naku, napakababait talaga nila. Mababait. Talagang entertain talaga kayo mga kainags. Grabe, subok na yan. Subok na natin yan. Matagal na natin ano yan, mekaniko. Tapos isa pa, bukas pupunta tayo doon sa Chuck E. Cheese mga kainags, ano. Ipapakita natin yung police report na ginawa na binigay sa atin. At susubukan natin na humingi or makiusap doon sa may-ari ng Chuck E. Cheese na kung pwede ma-review yung pinangyarihan ng hit and run doon sa sasakyan ni Mahal na Reyna. So mga kainags, ano, maraming salamat sa pagsama, sa mga likes ninyo, sa mga comments, at kita tayo sa sunod na videos. Maraming salamat uli. Hanggang sa muli.